Caridad Sanchez, ang kayo-mangging bituin na sumilay sa panahon ng mga mestiza. Sa isang panahon sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino, kung kailan ang puting kutis at itsurang banyaga ang tila pasaporte sa katanyagan, isang natatanging mukha ang lumitaw mula sa kabisayaan. Noong huling bahagi ng dekada, 1950, isang panahong pinaghaharian ng mga artistang mestiza. Isang dalagang Cebuana na may balat kayumanggi ang buong tapang na pumasok sa industriya, nag-iwan ng hindi na mabuburang marka. Siya si Caridad Sanchez, isang pangalan na naging kasing kahulugan ng husay, sa pag-arte, katatagan sa harap ng pagsubok, at isang ligasyang sumasaklaw sa maraming henerasyon ng manonood. Para sa marami, siya ang pamilyar na mukha ng ina o lola sa mga dekalibreng drama sa telebisyon, partikular sa GMA Network. Ngunit ang kanyang paglalakbay tungo sa rurok ng tagumpay ay isang salaysay na hinabi mula sa pangarap, pagkabigo, pananampalataya, at di matatawarang talento. Mga unang pangarap at pagsibol sa Cebu, isinilang si Caridad Sanchez sa isang malaking pamilya sa Cebu. Bilang bunsong anak sa 15 magkakapatid, ang kanyang kabataan ay nahubog sa isang masiglang tahanan. Ngunit bago pa man pumasok sa kanyang isipan ang pag-arte at ang liwanag ng entablado, ang kanyang unang pangarap ay malayo sa sining ng pagganap. Minsan niyang pinangarap na maging isang abogado, isang propesyon na nangangailangan ng talas ng isip at tibay ng paninindigan. Mga katangiang sa huli ay magiging sandata niya rin sa mapaghamong mundo ng showbiz. Hindi naglaon. Ang kanyang landas ay napunta sa lokal na industriya ng pag-arte sa Cebu. Dito siya unang sumabak sa pagganap at nagsimulang mahasa ang kanyang likas na talento. Sa panahong ito, naging katambal niya sa entablado ang isang lalaking naging kasintahan din niya sa tunay na buhay. Magkasama nilang tinahak ang daan ng sining sa kanilang probinsya. Subalit ang pangarap ng kanyang kasintahan ay mas malawak pa. Ito ay nakatuon sa sentro ng pelikulang Pilipino, ang Maynila. Ang paglalakbay patungong Maynila, pangarap at pagkabigo. Isang araw, nagpasya ang kasintahan ni Caridad na lisanin ng Cebu upang subukan ang kanyang kapalaran sa Maynila. Sa pag-asang makamit ang mas malaking katanyagan, iniwan nito ang kanilang mga nasimulan. Hindi nagtagal, nakarating sa kaalaman ni Caridad na ang kanyang kasintahan ay nakapasok na sa isang maliit na film studio sa lungsod. Ang balitang ito ang nagsilbing mitsa sa isa sa pinakamahalagang desisyon sa kanyang buhay. Dala ng pag-ibig at ng sariling ambisyon, nagpasya siyang sumunod sa Maynila. Sa kanyang isipan, naniniwala siyang ang pagkakaroon ng kasintahan sa industriya ay magiging tulay upang makapasok din siya. Para sa isang dalagang probinsyana, ang pagtapak lamang sa Maynila ay katuparan na ng isang malaking pangarap. Kaya noong 1958, nag-empake siya ng kanyang mga gamit, baon ng isang pusong puno ng pag-asa. Pag-asa para sa kanilang pag-iibigan at para sa isang karerang sabay nilang bubuin. Subalit ang pangarap na kanyang inasahan ay agad na sinalubong ng mapait na katotohanan. Pagdating niya sa daungan ng Maynila, walang kasintahang sumalubong sa kanya. Ang mainit na pagtanggap na kanyang inaasahan ay napalitan ng malamig na simoy ng pag-iisa. Sa kabila ng paunang pagkadismaya, hindi siya nagpatinag. Pinanatili niya ang tibay ng kanyang loob at nagtungo sa tahanan ng kanyang pinsan na si Silos, kung saan siya pansamantalang nanuluyan. Sa loob ng 3 buwan, sinubukan niyang hanapin ang kanyang kasintahan na tila naglaho at hindi na nakipag-ugnayan sa kanya. Isang impormasyon ang kanyang natanggap. Madalas itong pumunta sa isang partikular na restaurant sa eskolta pagkatapos ng trabaho. Ito ang naging tangi niyang pag-asa. Araw-araw, matiyaga siyang nagtutungo sa nasabing restaurant, nag-aabang, at umaasang masisilayan itong muli. Ang paghaharap sa eskolta
at ang sandali sa simbahan ng Quiapo hanggang sa isang araw, ang kanyang pagtitiyaga ay nagbunga. Mula sa salamin sa labas ng kainan, natanaw niya ang lalaking matagal na niyang hinahanap. Isang pinaghalong kaba at pananabik ang bumalot sa kanyang puso. Buong galak niya itong nilapitan, handang sorpresahin at kumustahin. Ngunit ang sorpresa ay napunta sa kanya. Ang ekspresyon sa mukha ng kanyang kasintahan nang makita siya ay hindi tuwa, kundi pagkagulat na may bahid ng pagkairita. Ayon mismo kay Caridad, para itong nakakita ng multo. Anong ginagawa mo rito? Ang malamig na tanong nito. Ipinaliwanag ni Caridad na sinundan niya ito upang sila ay muling magkasama at magkatambal sa pelikula. Ngunit sa mga sandaling iyon, nagsimula na siyang makaramdam ng masamang kutob. Hindi man lang siya inanyayahang maupo o kumain. Sa halip, binito nito ang mga salitang tumusok sa kanyang puso at dumurog sa kanyang mga pangarap. Sinabihan siya nito na wala siyang lugar sa Maynila. Ang dahilan, hindi siya mestiza. Sa panahong iyon, ang mga studio raw ay tumatanggap lamang ng mga artistang may lahing banyaga, pinayuhan, o mas tamang sabihing inutusan siya nitong umuwi na lamang sa Cebu. Ang bigat ng pagkabigla, panlulumo, at kahihiyan ay halos hindi niya makayanan. Tila wala sa sarili, naglakad siya palabas ng restaurant. Walang tiyak na patutunguhan, dinala siya ng kanyang mga paa sa simbahan ng Quiapo. Pumasok siya at naupo sa isang sulok, kung saan walang humpay na tumulo ang kanyang mga luha. Sa loob ng simbahan, ibinuhos niya ang lahat ng sakit at bighati. Umiyak siya ng ilang oras, hanggang sa mapadako ang kanyang mga mata sa imahen ng itim na Nazareno. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, isang realisasyon ang sumibol sa kanyang isipan. Ang Nazareno, na maitim na tulad niya, ay dinarayo at pinipitagan ng libo-libong tao. Ang kulay nito ay hindi naging hadlang sa pagmamahal at debosyon ng mga tao. Ang sandaling iyon ay nagsilbing isang epipanya. Nagkaroon siya ng panibagong pag-asa. Marahil, hindi sa Maynila ang kanyang tadhana, kundi sa Cebu, kung saan maaari siyang maging isang malaking bituin sa sarili niyang bayan. Nang lumabas siya ng simbahan, dala na niya ang isang bagong determinasyon, isang di inaasahang pagkakataon sa LVN Pictures. Makalipas ang ilang araw, habang naghahanda ng bumalik sa probinsya, nagpasya si Caridad na magkaroon muna ng mga alaala mula sa Maynila. Naisip niyang magkaroon ng mga litratong souvenir sa harap ng mga sikat na film studio. Ipinaalam niya sa kanyang pinsan ang planong ito at kasama ang isang kaibigang fotograpo, sinamahan siya ng mga ito. Inabot sila ng maghapon sa pamamasyal. Binisita nila ang Premier Productions at Sampaguita Pictures. Malapit nang mag-ikalima ng hapon nang marating nila ang kanilang huling destinasyon, ang LVN Pictures. Sa kanilang pagdating, ang studio ay nagsasara na. Ngunit sa isang guhit ng kapalaran, ang kasama nilang fotograpo ay kakilala pala ng gwardiya. Dahil dito, pinahintulutan pa rin silang pumasok habang nagpapahinga at nagkakape si Caridad at ang kanyang pinsan sa kantina ng studio. Bumalik ang kanilang kasamang fotograpo na may kasama ng dalawang tao. Ang mga ito ay sina Art de Mayuga, isang public relations person ng LVN, at si Marin, ang tagapangasiwa ng mga kasuotan sa studio at kamag-anak mismo ng matriarka at may-ari ng LVN Pictures na si Doña Sisang de Leon. Walang anu-ano'y tinanong siya ni Art de Mayuga ng isang simpleng tanong na magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Gusto mo bang mag-artista? Ang sagot ni Caridad ay isang mabilis at tiyak na oo. Pagsilang ng bituin, ang Malvarosa at pagsisimula ng karera. 2 araw lamang matapos ang di inaasahang pagtatagpong iyon, isinailalim na si Caridad sa isang screen test. Ang humawak sa kanyang pagsusulit ay walang iba, kundi ang batikang direktor
na si Gregorio Fernandez. Naghahanap noon ng LVN ng gaganap na kontrabida para sa pelikulang Malvarosa na pagbibidahan ng premyadong aktres na si Charito Solis. Ang unang napili para sa papel ay si Rosa Rosal, ngunit hindi ito maaring gumanap dahil ito ay ikinasal. Ang pangangailangan ng studio ay naging pintuan ng oportunidad para kay Caridad. Sa kabila ng kanyang kaba, naipamalas niya ang kanyang husay. Matagumpay niyang naipasa ang screen test at opisyal na naging bahagi ng pelikulang Malvarosa noong 1958. Ang papel na kontrabida ang naging panimula ng kanyang maningning na karera sa Philippine showbiz. Dito na siya nagsimulang makilala sa industriya, hindi dahil sa kanyang itsura, kundi dahil sa kanyang angking galing. Ang Malvarosa ay nasundan pa ng maraming pelikula. Sa isang nakatatawang kabalintunaan ng tadhana, sa isa sa kanyang mga sumunod na proyekto, ang lalaking dating dumurog sa kanyang puso ay gumanap bilang kanyang kasintahan sa pelikula. Ang eksenang ito ay tila isang simbolikong pagsasara sa masakit na kabanata ng kanyang buhay. Paghubog ng sining at pag-ukit ng pangalan sa mga naunang taon niya sa industriya. Hinasa ni Caridad Sanchez ang kanyang talento sa pamamagitan ng pagganap sa mga supporting role. Ang bawat papel, gaano man kaliit, ay kanyang binigyan ng dignidad at lalim. Nakatrabaho niya ang mga pinakamalalaking pangalan sa industriya, kabilang na ang comedy king na si Dolphy, si Nida Blanca, at ang hari ng pelikulang Pilipino na si Fernando Poe Jr. Ang pakikisama sa mga higanteng ito ay lalong nagpayaman sa kanyang sining. Pagsapit ng dekada 70, ang kanyang dedikasyon at talento ay nagbunga ng mas malalaking oportunidad. Nagsimula siyang bigyan ng mas mahahalaga at mas malalaking papel sa pelikula, na tuluyan nang nagpatibay sa kanyang estado bilang isang respetadong aktres. Sa kanyang pananatili sa LVN, nabuo ang isang malalim at pangmatagalang pagkakaibigan sa pagitan niya at ng isa sa mga reyna ng studio, ang mestisang aktres na si Gloria Romero. Ang kanilang samahan, na nagsimula sa gitna ng magkakaibang itsura at pinagmulan, ay isang patunay na ang tunay na pagkakaibigan ay hindi tumitingin sa panlabas na anyo. Dinala nila ang kanilang pagkakaibigan hanggang sa kanilang pagtanda. Hindi lamang sa pelikula, nagningning si Caridad. Pinasok din niya ang mundo ng telebisyon, kung saan siya lalong minahal ng masa. Ang kanyang pagganap bilang si Nanay Edad sa klasikong radio drama turned TV soap na Gulong ng Palad ay tumatak ng husto sa kamalayan ng mga Pilipino. Ang kanyang mahusay na pagganap bilang isang mapagmahal, ngunit matatag na ina, ay nagpatunay sa kanyang versatility. Lumabas din siya sa iba't ibang sitcom at lingguhang drama na lalong nagpatibay sa kanyang estado bilang isang household name. Buhay sa labas ng entablado, pamilya, pagsubok, at pananampalataya. Sa kabila ng abalang karera, natagpuan ni Caridad Sanchez ang pag-ibig sa katauhan ni Vicente Babao na kanyang pinakasalan. Biniyayaan sila ng dalawang anak, sina Alexander Joseph Babao at Cathy Babao. Nakalaunan ay naging isang grief educator, counselor, at kolumnista. Subalit ang kaligayahan ay muling sinubok ng tadhana. Sa edad na 47, nabiyuda si Caridad nang pumanaw ang kanyang asawa dahil sa atake sa puso. Mula noon, mag-isa niyang itinaguyod ang kanyang mga anak. Ang sakit at bigat ng pagkawala ay hindi niya ginawang dahilan upang sumuko. Sa halip, ayon sa aktres, ang mga pinagdaanan niyang pagsubok ang nagtulak sa kanya na ibigay ang kanyang pinakamahusay sa bawat papel na kanyang ginagampanan. Ginamit niya ang sariling pighati upang bigyan ng mas malalim na kahulugan ng kanyang sining. Hindi siya nagtanim ng galit sa kabila ng mga kabiguan. Pinili niyang magpatawad at hayaan na lamang ang mga mapapait na nangyari. Para sa kanya, sa kabila ng lahat ng kasawian sa kanyang buhay, pinatunayan pa rin ng Diyos na mahal siya nito.
Sa bandang huli, nakamit niya ang lahat ng kanyang mga mitiin, hindi sa paraang kanyang inasahan, kundi sa paraang itinakda para sa kanya. Ang huling kabanata, pamana at pamamahinga. Sa kasalukuyan, si Caridad Sanchez ay nasa edad na 87. Noong Setyembre 2020, isang post sa Instagram mula sa kanyang anak na si Kathy ang nagkumpirma na ang veteranang aktres ay kasalukuyang lumalaban sa sakit na demensya. Subalit ito ay pinabulaanan ng kanyang isa pang anak na si Alexander, na naglinaw na ang kanyang ina ay mayroon lamang mild cognitive handicap na isang natural na bahagi ng proseso ng pagtanda. Anuman ang kalagayan ng kanyang kalusugan, ang aktres ay tuluyan ng namahinga mula sa showbiz at hindi na tumatanggap ng mga bagong proyekto. Ang kanyang mga pagganap sa pelikula at telebisyon, gayunpaman, ay habang buhay nang mananatiling nakatatak sa puso at isipan ng milyon-milyong Pilipinong kanyang naging tagahanga. Ang kwento ni Caridad Sanchez ay higit pa sa isang salaysay ng tagumpay sa showbiz. Ito ay isang testamento sa lakas ng loob ng isang babaeng tumangging magpatalo sa pamantayan ng lipunan. Isang paalala na ang tunay na talento ay walang kinikilalang kulay at isang inspirasyon na sa gitna ng pinakamadilim na pagkabigo, maaaring matagpuan ang liwanag ng panibagong pag-asa. Minsan, sa isang di inaasahang pagkakataon sa isang kantina o sa isang tahimik na sandali sa harap ng Nazareno.